Kaya, alam nyo, kung di naman talagang nagpapatiwakal ang rehimeng Marcos politically, no? Bakit nila bibigyan ng a day in court ang kanilang kaaway? This is a wrong strategy from the very beginning. Kung sino mang nag-isip nito, may sakit sa utak. Psychotic. So, yan ho ang day in court ni Sara Duterte. Kumuha ho, hindi ng martilyo. Kumuha ho ng, hindi ng palakol. At kumuha ang Marcos government, si Tambaluslos at si Lisa Satanas, ng maso para ipukpok sa sarili nilang ulo. Pababaho ng pababa ang level ng pamamahala na ito. Lampas na nga ho sa minimum. Lampas na sa basement. Negative 49 na ang trust rating. Hihirit pa sila. Hunger for power. It will divide the nation. Nabanggit nga po, na-mention mo na rin kanina yung sinabi ni Vice President Sara Duterte na magiging bloodbath itong impeachment, no? At nais niya itong matuloy. Nakikita mo ba na maaring magamit din ito ni VP Sara sa pag-usad ng impeachment proceedings laban dito sa mga kritiko, laban sa mga kumakalaban sa kanya, imbis na magamit itong impeachment na ito laban sa kanya? Alam nyo, ito yung tinatawag sa political science na a day in court. Hindi naman yung mga complainants lamang ang magsasalita dyan. Hindi naman yung mga complainants lamang ang magsusumite ng mga ebidensya dyan. Hindi lamang yung mga complainants lamang ang mag-uusig at magsasalita. Sara Duterte now has a day in court para marinig ang kanyang panig. Dahil siya ay nasa depensa. Kaya, alam nyo, kung di naman talagang nagpapatiwakal ang rehimeng Marcos politically, no? Bakit nila bibigyan ng a day in court ang kanilang kaaway? This is a wrong strategy from the very beginning. Kung sino mang nag-isip nito, may sakit sa utak. Psychotic. Any 101 political analyst will not advise a very popular vice president that is the daughter of the political icon of this country, si Tatay Digong, na i-impeach ng a very unpopular regime. They are not definitely thinking correctly. They are only giving way to their greed, to their power. Alam nyo, panahon pa lang ni Duterte kasi, dapat yang si, in fairness, no? Dapat yang si Martin Romualdez ay nabigyan ng pagkakataon na maging speaker dahil hawak niya ang majority na noon, hawak niya ang kayamanan para isagawa ang kanyang plano. Pero ano nangyari? Sa ambisyon ni Alan Cayetano na napakagaling na para sa akin, ha? Ang potensyal ni Cayetano bilang isang kalihim ng foreign affairs, isa siya sa pinaka-qualified to become a secretary. Maganda ang kanyang disposisyon, maganda ang kanyang attitude towards international relations. He was really an agent for a balanced foreign policy.
Pero ano nagagawa ng greed? Ano nagagawa ng hunger for power? Nag-ambisyon pa siya na tumakbo bilang Speaker of the House. Ang Pangulo ng Pilipinas, iski na may pera ka, may majority ka, pag nagsalita ang Pangulo ng Pilipinas, dapat, hanggang kay Duterte, titiklop ang Kamara. At tumiklop ang Kamara, inelect si Alan Cayetano. Ano nangyari? Gumulo ang politika ni Duterte. Nawalan tayo ng very capable, excelente na Foreign Affairs Secretary at nagkaroon ba tayo ng magaling na speaker? Hindi. Nagkagulo lamang ang politika sa Kamara. At kung natatandaan nyo, nagsimula na yung gulo eh. Dahil inagaw na nga ni Gloria Macapagal-Arroyo, mula kay Pantaleon Alvarez yung speakership. Tapos ngayon, sino ipapalit mo? Kay Gloria Macapagal-Arroyo. Si Alan Cayetano. Pagkatapos ni Alan Cayetano, ano nangyari? Nakialam pa itong si Sara Duterte. I mean, hindi ako Duterte, hindi ako Marcos, Nag-a-analyze ako dito. That was a fatal mistake of Sara Duterte. Nakialam siya dyan, nilagay pa niya yung si Lord Velasco na wala namang kakayahan. So, pangalawang beses, natapakan bilang speaker si Martin Romualdez. Kaya ang sama-sama ng loob ni Martin Romualdez. Binibigyan ko lang ng analysis kung bakit itong si Martin Romualdez ay halos magpakamatay na. Para siinin lamang ang mga Duterte. Yan po ang buong katotohanan. At ang nagkwento sa akin yan ay ang aking partner sa Iparas kay Paras na walang iba kundi former Secretary and Congressman Jacinto Paras. Alam niya mga detalya ng mga girian dyan sa Kamara. So with this in mind, kailangan magkaroon na ng iski na 1% na repentance si Marcos at si Romualdez kung gusto talaga nilang makabalik sa pabor. Hindi ko sinasabi makakabalik pa sila, pero kung gusto nila, magpakita sila ng, anong tawag doon? Metanoia. Yung pagdating mo sa dulo, yung willingness to go back, to ask forgiveness, to repent for your ways, to mend your behavior, adopt new policies so that you can go back to the favor of the people who is the absolute sovereign. Kasi kung wala yan sa loob ng isang demokrasya, babagsak at babagsak. So, yan ho ang day in court ni Sara Duterte. Kumuha ho, hindi ng martilyo. Kumuha ho hindi ng palakon. At kumuha ang Marcos government, si Tambaloslos at si Lisa Satanas, ng maso para ipukpok sa sarili nilang ulo. Pababaho ng pababa ang level ng pamamahala na ito. Lampas na nga ho sa minimum. Lampas na sa basement. Negative 49 na ang trust rating. Hihirit pa sila. Kaya si Toby Chanko mismo nagsasabi, na kailangan merong turning around. Otherwise, it will be a kumunoy. It will be a quicksand. At palubog na sila ng palubog. Hindi na nila maibabalik ang oras. Wala na silang babalik. So kung hindi pa sila magpapakatino, wala na talagang pag-asa. At ang mismo nagsasabi niyan ay super dilawan,
super pinklawan.